Kabanata 15:11. Ang krisis ng pagtira. Napakalupit ng Victor na ito. Ang ekspresyon sa mukha ni Trixie ay lubhang hindi kapani-paniwala. At tila naisip ni Jaisel na tama ang hula ni Cyrus. At sinabi sa mahinang boses, "Young Master, kahit alam mong hindi mo pinatay si Rafael, hindi maniniwala ang mga tao sa labas, at hindi rin maniniwala si Johnny maniwala ka, kaya kailangan mong umalis sa Hong Kong Island kasama ko ngayon, masyadong delikado ang lugar na ito. Kung talagang aalis ako sa Hong Kong Island ng ganito, bibigyan nito si Victor ng ilang oras para mag-buffer. Sa oras na iyon, maaaring mas mapanganib ang sitwasyon ni Amy, kaya hindi ako makakaalis ngayon," sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Hindi nakaimik si Jaisel nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Young Master de la Cruz, anong oras na ngayon, nahihirapan ka na para sa iyong sarili, at nagmamalasakit ka pa rin sa kaligtasan ng iba. Talagang wala tayong paraan para harapin ang isang tulad ni Johnny, ngunit alam ko na ang kinaroroonan ni Amy. Hanggat kaya kong iligtas si Amy at masigurado na makakaalis ng ligtas si Amy sa Hong Kong Island, aalis din ako." Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. "Master, ililigtas mo ba talaga si Miss Amy?" Sumimangot si Jaisel at walang magawang tinanong si Cyrus. "Hindi makakaalis si Amy sa Hong Kong Island, kahit mamatay ako, hindi ako aalis," mahinang sabi ni Cyrus. Tumingin si Jaisel kay Cyrus at hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya't hindi niya magawang magtanong, "Ano ang susunod mong gagawin, Mr. de la Cruz?" "Pumunta ka kay Victor, ngayon gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng matandang sorrel na si Victor," malamig na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay tumayo at tumakbo palabas ng silid. Ngunit si Master de la Cruz Victor ay dapat na tumakas ngayon. Kumunat ang noo ni Trixie at sinabi kay Cyrus, "Imposible." Direktang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Lahat ng shares ng Angia ay nasa Swiss Bank. Kaya ang pinakakinabahala niya ay ang pakikipag-ugnayan ko sa mga tao ng Swiss Bank ng maaga, kaya dapat naghihintay si Victor sa Angia para ako na ang magkusa na hanapin siya. Tumingin si Trixie kay Cyrus at nag-alinlangan, ngunit hindi ito nagsalita. Bagamat kapwa umaasa sina Jaisel at Trixie na makakaalis si Cyrus sa Hong Kong Island sa lalong madaling panahon. Alam nilang dalawa sa kanilang mga puso na hindi kayang makinig ni Cyrus sa kanilang sinasabi ngayon, at sayang ang kanilang pagsisikap na hikayatin sa kanila, kaya sa pagkakataong ito ay wala sa kanila ang magsalita ng labis. Ngunit si Jaisel ay labis na naguguluhan sa oras na ito, at hindi maiwasang magtanong kay Trixie ng mahina, "Sino ang Miss Amy na iyon mula sa Young Sec? Bakit siya pinahahalagahan ng Young Sec? I'm not very clear about this, but I think this person should be very important to Mr. de la Cruz, baka girlfriend ni Mr. de la Cruz." Medyo inggit na sabi ni Trixie. "Hindi girlfriend." Umiling si Jaisel nang hindi nag-iisip. "Paano mo malalaman na hindi mo siya girlfriend?" Tanong ni Trixie na may nagtatakang ekspresyon. "Ang nobya ng Young Master ay tinatawag na Margot, hindi Amy," mahinang sabi ni Jaisel. Hindi napigilan ni Trixie na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Jaisel, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kung gayon, baka itong si Amy ay manliligaw ni Master de la Cruz." Manliligaw. Matapos marinig ni Jaisel ang pangungusap na ito, may kumislap na galit sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay nagpout siya at sinabing, "Oo naman, ang mga lalaki ay walang magandang bagay. Normal lang para sa isang lalaking tulad ni Master de la Cruz na magkaroon ng maraming manliligaw." Napaisip si Trixie. At hindi mapigilan ni Jaisel na matigilan nang tumingin siya kay Trixie, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, kung gusto ni Cyrus na maging manliligaw kanya, "Gusto mo ba o hindi?" "Siyempre gagawin ko." Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Trixie. Tumingin si Jaisel kay Trixie at gumawa ng napakamapanghamak na ekspresyon.
Walang magawang ngumiti si Trixie at mahinang nagsabi, bagamat payag ako, mukhang hindi payag si Young Master de la Cruz. Si Cyrus, pagkatapos ng simpleng paglilinis, ay dinala sina Trixie at Jaisel sa lokasyon ng Angia. Sabay-sabay. Hong Kong Island City, sa Angia's Manor. Bagamat sa ibabaw, ang Angia Manor ngayon ay hindi naiiba sa karaniwang Angia Manor. Sa katunayan, may daan-daang warrior bodyguard na nakatago sa manor na ito, at maging ang mga bodyguard na ito ay nilagyan ng mga pistola. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Victor, siya ay inilipat mula sa ibang mga lugar sa magdamag upang protektahan ang kanyang sariling kaligtasan. At ang mga senior na miyembro ng pamilyang An ay na-grounded sa oras na ito, at hindi sila pinayagang lumabas. Kaya ngayon ay pumasok si Angia sa isang estado ng mataas na alerto. Sa napakaraming taon, si Victor ay hindi kailanman natakot o kinakabahan. Noong nakaraan, palaging itinuturing ni Victor si Cyrus bilang kanyang biktima. Pakiramdam niya, hanggat papasok si Cyrus sa Hong Kong Island, tiyak na mamamatay siya. Ngunit sa oras na ito, alam ni Victor kung gaano katapat ang kalaban ni Cyrus. Francis, ang lakas ng loob mong paglaruan ako, balak mo ba akong patayin? Sumigaw si Victor na may labis na galit na ekspresyon habang hawak ang telepono. Mr. An, bakit ka nababalisa? Si Cyrus ay isang mabalahibong batang lalaki. Kung gusto mong harapin si Cyrus, hindi ba napakasimpleng bagay iyon? Nakangiting sabi ni Francis sa kabilang panig ng telepono. Si Cyrus ay isang mabalahibong lalaki. Pagkaraang marinig ito, hindi napigilan ni Victor na mapamura. Pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi, Francis, noong sinabi mo sa akin na linlanggan ko si Cyrus sa Hong Kong Island, medyo mali ang pakiramdam ko. Kung si Cyrus talaga this, how could it be possible for you to give it to me? You made it clear that you intention to let Cyrus get rid of me, right? Mr. An, hindi pwedeng basta-basta lang ang ganitong biro. Noon pa man ay nadidiligan na tayong dalawa, kaya kung maalis ka ni Cyrus, ano ang gagawin nito sa akin? Sabihin mo. Mahinang tanong ni Francis. Huwag mo akong kausapin ng kalokohan dito. Kapag natapos ko na ang pakikitungo kay Cyrus, kailangan kong ayusin ang account sa iyo. Isang Victor na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Haha, sige, hihintayin kita. Hindi napigilan ni Francis na matawa pagkatapos marinig ito. At direktang ibinato ni Victor ang kanyang mobile phone sa dingding, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinagalitan. Francis, papatayin kita maya-maya. Sina Bernard at Bernadette sa labas ng pinto ay may itsura ng kawalan ng magawa sa kanilang mga mata matapos marinig ang mga salita ni Victor. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Victor na sobrang excited pagkatapos ng maraming taon. Ate, baka na-push talaga si tatay this time. Walang magawang sabi ni Bernard. Lahat ng shares ng Angia natin ay nasa Swiss Bank na. Kapag natapos na ni Cyrus ang handover sa Swiss Bank, wala na talaga ang Angia natin. Sumimangot si Bernadette. Kabanata 15:12. Isang pagpili ng Fatima. Ganoon ba kaseryoso ang bagay na ito? Ang mga mata ni Bernard ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ito. Noon, inakala ng tatay ko na tiyak na matatalo ni Rafael si Cyrus, kaya pinili niyang makipagpustahan kay Cyrus. Sa simula, 10 bilyong US dollars iyon, ngunit pagkatapos ay direktang itinaas ni Cyrus ang presyo sa 100 bilyon, at ayaw isuko ng kanyang ama ito may pagkakataon, kaya ginagamit namin ang lahat ng ari-arian ng aming pamilyang An bilang taya para tumaya kay Cyrus. Ngayon ay natalo ang aking ama. Dahan-daang sabi ni Bernadette. Bakit nalilito si tatay? Walang imak na sabi ni Bernard. Sa oras na iyon, walang nag-iisip na si Cyrus ay magiging napakalakas. Marahan na bamantong hininga si Bernadette, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay tila hindi kasing sama ng ating inaakala.
Pagkatapos ng lahat, ang babae ni Cyrus ay nasa kamay pa rin ng kanyang ama, at pinatay ni Cyrus si Rafael, kaya gagawin ni Johnny. Natural na hindi bumitaw. Nalampasan ko na si Cyrus, kaya may pagkakataon pa ang tatay ko na harapin si Cyrus. I didn't expect that this Cyrus will actually harm our family like this. Sa simula, minamaliit ko talaga itong Cyrus. Nakasimangot na sabi ni Bernard. Bernadette, pasok ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Victor sa silid. Matapos marinig ang mga salita ni Victor, si Bernadette ay nagmamadaling pumasok sa silid, at magalang na sinabi, Ama, ano ang tawag mo sa akin? Lumingon si Victor at sumulyap kay Bernadette, pagkatapos ay bamulong, pumunta ka at tawagin mo akong anak ni Seventh, may sasabihin ako sa inyong dalawa. Okay. Mabilis na sumang-ayon si Bernadette, tumalikod at lumabas ng silid. Pagkalipas ng ilang minuto, sinundan ni Fatima si Anran sa silid ni Victor. Sa oras na ito, si Fatima ay kinakabahan pa rin, dahil hindi niya alam kung ano ang hinahanap ni Victor, ngunit pakiramdam niya ay may kinalaman ito kay Cyrus. Si Fatima ay nanirahan sa pamilyaan sa loob ng napakaraming taon, at ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa opisina ni Victor. At si Victor ay masigasig din tungkol kay Fatima sa oras na ito, at nakangiting sinabi. Talagang lalong gumaganda si Fatima. Salamat sa papuri, Patriarch. Kinakabahang tugon ni Fatima. Tama, pinatawag ko kayong dalawa dito ngayon para pag-usapan kayong dalawa. Alam ba ninyong lahat ang tungkol sa pastahan ni Cyrus at ng pamilya nating Ann? Walang ekspresyong tanong ni Victor. Alam. Bahagyang tumanggo si Bernadette. Napatulala si Fatima. Ganito. Nakipagpustahan ako dati kay Cyrus na kung matatalo ni Cyrus si Rafael. Willing akong ibigay kay Cyrus lahat ng ari-arian ng pamilya Angia namin, tapos ngayon lumabas na ang resulta, panalo talaga si Cyrus. Rafael, kaya ngayon lahat ng bagay sa ating tahanan ay maaaring maging Cyrus anumang oras. Tumingin si Victor kay Fatima at nagpaliwanag. At mukhang hindi makapaniwala si Fatima matapos marinig ang mga salita ni Victor, dahil hindi niya inaasahan ang ganoong taya sa pagitan nina Victor at Cyrus. Nakatitig si Fatima sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig, na parang hindi na niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Bagamat alam na ni Fatima na ang pagkakakilanlan at background ni Cyrus ay hindi simple. Hindi niya akalain na ang background ni Cyrus ay sobrang nakakatakot na kaya niyang labanan ang buong pamilya ng isang mag-isa, gaano ito nakakatakot. Si Victor, sa kabilang banda, ay bahagyang tumingin kay Fatima, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Fatima, Fatima, sa palagay ko ay mukhang maayos ang relasyon mo kay Cyrus. Patriarch, nagkataon lang kami ni Cyrus, wala kaming kinalaman sa isa't isa. Mabilis na nagpaliwanag si Fatima. Haha. Tumawa ng malakas si Victor, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, Fatima, huwag kang masyadong kabahan, wala akong ibang ibig sabihin, isang pagpapala para sa aming pamilya na makilala si Cyrus. Patriarch, ano ang ibig mong sabihin? Sa oras na ito, halatang medyo natulala si Fatima, dahil hindi niya talaga maintindihan ang gustong sabihin ni Victor. Napakatalino ng babaeng si Bernadette. Sa oras na ito, malabo niyang nahulaan ang gustong sabihin ni Victor. Yun nga, hindi ako magpapaikot-ikot sa inyong dalawa. Ngayon, tinawagan ko kayong dalawa dito para kausapin kayong dalawa. Ibibigay ko kayong dalawa kay Cyrus. Payag kayong dalawa. Hindi nagpatuloy si Victor sa pagsasalita ng walang kaparelakan at direktang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay nito kay Cyrus? Napakurap si Fatima at nagtanong. Hayaan mo na lang kayong dalawa na maging mistress ni Cyrus at pagsilbihan si Cyrus ng maayos. Mas direkta ang sinabi ni Victor. At saglit na natigilan si Fatima sa pwesto, hindi niya inaasahan na ang gustong sabihin ni Victor ay talagang bagay na ito. Talagang pinag-isipan ito ng isang Victor sa loob ng mahabang panahon.
Ngayon ay nahaharap si Cyrus sa pagtugis kay Johnny, kaya tiyak na hindi payag si Cyrus na manatili sa Hong Kong Island. Kung tutuusin, ang Hong Kong Island ay lubhang mapanganib para kay Cyrus. At handa siyang gamitin ang beauty trick kay Cyrus, ibinalik muna niya si Amy kay Cyrus, at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang anak na babae at si Fatima kay Cyrus. Sa huli, imposible talagang magbayad ng malaking halaga bilang kabayaran kay Cyrus. Sa kasong ito, hindi lang may liligtas ni Cyrus si Amy, kundi mapipigil din ang kagandahan. Ang pinakamahalagang bagay ay makakaalis kaagad si Cyrus sa Hong Kong Island, na isa ring magandang pagpipilian para kay Cyrus. Siyempre, iisa lang ang layunin ng Victor sa paggawa nito, at iyon ay upang maibalik ang lahat ng bahagi ng pamilyang An. Ang deal na ito ay hindi malaking kawalan para kay Cyrus o Victor, kaya pakiramdam ni Victor na walang dahilan si Cyrus para tumanggi. Bernadette, anong plano mo? Mahinang tanong ni Victor kay Bernadette. Pare, hanggat maaari kitang tulungang malutas ang iyong mga kagyat na problema, handa akong maging manliligaw ni Cyrus. Sumang-ayon si Bernadette nang walang pag-aalinlangan. Biglang lumingon si Fatima at sumulyap kay Bernadette. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapani-paniwala, dahil hindi niya inaasahan na masayang sasang-ayon si Bernadette. Ngunit si Bernadette ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, wala siyang pagpipilian ngayon. Alam ni Bernadette mula sa murang edad na isa lang siyang nakasangla sa mga kamay ni Victor, ngunit hindi niya alam kung kailan siya binalak ni Victor na gamitin siya. Naiintindihan ni Bernadette na kahit na hindi siya sumasang-ayon ngayon, ang huling resulta ay magiging pareho, kaya mas mahusay na sumang-ayon ng masaya. Sa oras na ito, tila walang reaksyon si Fatima sa sinabi ni Victor kanina, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na naguguluhan. Kabanata 15:13. Nandito na si Cyrus. Miss Yan, hindi mo ba iniisip yon? May kahinahinalang tanong ni Fatima kay Bernadette matapos makitang masayang sumang-ayon si Bernadette. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Bernadette na magpakawala ng isang mapait na ngiti, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kailangan pa bang isaalang-alang ang ganitong bagay? Kaya kung gawin ang anumang ipagawa sa akin ng aking ama, at hindi ko kailangan mong pag-isipan ang lahat. Tumingin si Fatima kay Bernadette at agad na natigilan sa kinatatayuan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis ding nabigla. Bagamat ipinanganak si Bernadette sa ganoong pamilya sa mata ng maraming tao, at palaging pinahahalagahan ng Victor, ito ay isang bagay na pinapangarap ng maraming tao. Pero sa totoo lang, si Bernadette lang ang nakakaalam ng pait sa kanyang puso. Naunawaan ni Bernadette ang isang katotohanan mula pa sa murang edad. Ibig sabihin, dapat niyang sundin ang mga utos ni Victor sa lahat ng oras, kaya mula pagkabata hanggang the Victor, anuman ang ipagawa kay Bernadette, hindi maaaring tumanggi si Bernadette. Alam din ni Bernadette na isang araw ay bibigyan siya ni Victor bilang regalo, ngunit sandali lang. Kaya naman mahinahong sumang-ayon si Bernadette sa mga oras na ito. Kung tutuusin, si Cyrus ay halos kasing edad ni Bernadette. Kung talagang maging manliligaw ni Cyrus si Bernadette, tiyak na mas mahusay ito kaysa sa mga matatandang lalaki na mas matanda kay Victor. Sa oras na ito, tila hindi pa rin matatanggap ni Fatima ang bagay na ito. Bagamat may magandang impresyon si Fatima kay Cyrus, wala siyang paraan para tanggapin ang gayong kaiyahiyang bagay. Fatima, ano sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Victor kay Fatima. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, direktang umiling si Fatima kay Victor, at pagkatapos ay blanko na sinabi. Patriarch, kami ni Cyrus ay ordinaryong magkaibigan lang, ayaw kong maging manliligaw niya. Fatima, bata ka pa, maaaring hindi mo masyadong naiintindihan ang ilang bagay. Bahagyang ngumiti si Victor. Pagkatapos ay pumunta sa gilid ni Fatima at sinabing, isipin mo, kung magiging mag-isa na lang talaga ang pamilya naming ani Cyrus, ano ang mangyayari sa mga magulang mo? Ang aking mga magulang.
Ang mga mata ni Fatima ay kumislap ng kaunting kakaiba pagkatapos marinig ito. Kahapon hiniling ko sa mga magulang mo na mag-abroad para sa negosyo. Kung gusto mo pa silang makita, sundin mo ang hiling ko. Hanggat maaari kang maging manliligaw ni Cyrus, hahayaan ko ang iyong mga magulang na pumunta sa kumpanya upang maging vice-presidente. Sa pangkalahatan, sa oras na iyon, walang sino man sa buong pamilya ng anang magmamaliit sa iyong mga magulang, ngunit kung hindi ka sumunod, hindi ko maipapangako sa iyo kung ano ang mangyayari. Nakangiting sabi ni Victor kay Fatima. Malinaw, pinagbabantaan ni Victor si Fatima sa oras na ito. At napakalinaw din ng puso ni Fatima kung ano ang ibig sabihin ng Victor. Alam niya na masasabi ni Victor ang mga salitang ito, at tiyak na magagawa niya ito. Patriarch, mangyaring huwag mong saktan ang aking mga magulang, hindi ba ako papayag sa iyong kahilingan? Tuwang-tuwang sigaw ni Fatima kay Victor. Ha ha ha. Natawa si Victor nang makita niyang sumasang-ayon si Fatima, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Fatima, ano ang pinagsasabi mo? Paano ko masasaktan ang iyong mga magulang? Hanggat masunurin ka, ipinapangako ko. Wala silang alalahanin tungkol sa pagkain at pananamit. Sa buhay na ito, ako, talagang masunurin ako. Kinagat ni Fatima ang kanyang labi at sumagot sa mahinang boses. Bagamat hindi niya matanggap ang ganoong bagay sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang pagpipilian, dahil hindi niya magawang pukawin ang mga taong tulad ni Victor. Ama. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Bernard. Dahan-daang itinaas ni Victor ang kanyang ulo at sinulyapan si Bernard sa pintuan, pagkatapos ay walang tigil na nagtanong, anong problema? Chen, nandito na si Cyrus. Nauutal na sabi ng isang hong. Nang marinig ni Victor ang pangungusap na ito, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, hindi ko akalain na darating si Cyrus dito ng ganoon kaga, pero okay lang iyon, ipinapakita nito na si Cyrus ay napakahusay din. Balisa ngayon, sumama ka sa akin. See you. Pare, may balak ka bang makipagkita kay Cyrus? Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Bernard, at pagkatapos ay nauutal siya. Pare, hindi ka ba natatakot na may gawin sa iyo si Cyrus? Hindi na tayo ang kasalukuyang kalaban ni Cyrus. Wala siya sa mod makipag-deal sa akin. Kumpiyansa na sumagot si Victor, at pagkatapos ay naglakad palabas ng silid na may mga hakbang. Mahigpit na sumunod sina Bernadette at Bernard sa likod ni Victor, at lumabas si Fatima pagkatapos mag-alinlangan sandali. Pagkalipas ng ilang minuto, may dinala si Victor sa gate ng manor. Nang makita ni Victor si Cyrus, dali-dali siyang lumapit sa kanya. Na para bang pinagmamasdan niya ang isang matandang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. At tuwang-tuwang sinabi, nalulungkot si Young Master de la Cruz na napalampas mo ang iyong pagbisita. Habang nagsasalita siya, iniunat ni Victor ang kanyang kanang kamay patungo kay Cyrus. At direktang binaliwala ni Cyrus si Victor. Hindi niya sinasadya na makipagkamay kay Victor, at sinabing may blankong mukha, huwag kang ipokrito rito, dapat alam mo kung bakit ako napunta rito, di ba? Alam ko. Binawi ni Victor ang kanyang kanang kamay sa kahihiyan. Nasaan si Amy? Tumingin si Cyrus kay Victor at nagtanong. Master de la Cruz, pumasok na tayo at mag-usap. Mahinang sabi ni Victor kay Cyrus. At hindi na nagsalita si Cyrus, at dirdiretsong naglakad papunta sa manor ng pamilyang Ann. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sina Cyrus at Victor sa silid. Isang Victor ang nagkusa na magbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Cyrus, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Master de la Cruz, ito ang pinakamagandang pour tea, maaari mong subukan ito. Tumingin si Cyrus kay Victor sa harap niya na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Ngumuso siya at sinabing, hindi kita hinanap ngayon para mag-tea. Nasaan si Amy? May makikita ako ngayon.
Master de la Cruz, anong ginagawa mo sa pagmamadali mo? May kakausapin akong negosyo dito. Nakangiting sabi ni Victor. Negosyo ang pinag-uusapan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus na mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Mukhang wala kang puhunan para makipag-usap sa akin tungkol sa negosyo, tama? Negosyo sa akin. Iyang Master de la Cruz, mukhang hindi masyadong maganda ang sitwasyon mo ngayon, tama ba? Patay na si Rafael. Nakangiting sabi ni Victor. Si Rafael ang pumatay sa iyo. Diretsyong sagot ni Cyrus. Hahaha. Hindi napigilan ni Victor na matawa nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Master de la Cruz, hindi mahalaga kung sino ang pumatay kay Rafael, ang mahalaga ay iniisip ng lahat na ikaw iyon, Master de la Cruz. Pinatay, at higit pa. Ang mahalagang punto ay handa na si Master Guan na ipaghiganti ang kanyang apo, kaya nasa napakadelikadong sitwasyon ka ngayon, young Master de la Cruz. Kabanata 15:14. Hindi malaman ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Victor, at pagkatapos ay blanko na nagtanong, ano ang sasabihin mo sa akin? Sa loob ng Angia Manor. Hindi intensyon ni Victor na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Cyrus, kaya direktang sinabi niya ang kanyang tunay na layunin. Master de la Cruz. Miss Amy. Maibibigay ko ito sa iyo. At handa akong ibigay sa iyo ang aking anak na babae at si Fatima. At sa wakas ay mabibigyan kita ng maraming pera bilang iyong kabayaran, ngunit mayroon akong kahilingan, ibig sabihin, dapat mong isuko ang lahat ng mga ari-arian na ginagawa namin sa bahay. Huminto sandali si Victor, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nandito ka sa Hong Kong Island sa pagkakataong ito para kay Miss Amy, kaya hanggat nailigtas mo si Miss Amy, maaari kang umalis sa aming Hong Kong Island. Sa kasong ito, si Master Guan ay dapat na ayan. Wala kang magagawa dyan. Haha. Tumingin si Cyrus kay Victor at ngumiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi ko inaasahan na iisipin mo ako. Walang paraan. Nahahayaan mong kontrolin mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin, young Master de la Cruz. Hindi ko talaga inaasahan na si young Master de la Cruz, maaari kang manalo laban kay Rafael. Nadama ni Victor na walang dahilan si Cyrus para tanggihan ang panukalang iminungkahi niya, kaya lubos siyang kumpiyansa sa oras na ito. Dahan-daang kinuha ni Cyrus ang tasa sa mesa at humigop ng tsaa. Master de la Cruz, talagang nakakatakot ang iyong lakas, ngunit may malaking agwat pa rin kumpara kay Guan, kaya ang paraan na iniaalok ko sa iyo ngayon ay ang pinakaligtas na paraan. Tumingin si Victor kay Cyrus at nagpatuloy. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at saka ngumiti, paano kung ayaw kong makipagtulungan sa iyo? Kung ayaw mong makipagtulungan sa akin, Mr. de la Cruz, baka hindi mo makita si Miss Amy, at hindi ka makakaalis sa Hong Kong Island natin. Walang ekspresyong sinabi ni Victor. Ganyan ka ba ka-confident? Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi ito tiwala sa sarili, ngunit Master de la Cruz, wala ka ng ibang pagpipilian. Nakangiting sabi ni Victor. Hindi ko sinasadya. Umiling si Cyrus kay Victor, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi lang kailangan kong iligtas si Amy ngayon, ngunit gusto ko rin ang lahat ng mga ari-arian ng iyong paninirahan, at kailangan kong umalis sa Hong Kong Island. Hindi mo kaya? Umiling si Victor at sinabing, haha. Ngumisi si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, bago ko lumaban kay Rafael, hindi ka ba nakaramdam ng tiwala na hindi ko matatalo si Rafael? Ang mga bagay na ito, pagkatapos ay ipakikita ko sa iyo kung magagawa ko ito. Pagkasabi nito, tumayo si Cyrus at hinawakan ang leeg ni Victor. Ikaw, anong gagawin mo? Tumingin si Victor kay Cyrus sa kanyang harapan, bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata, at nauutal siya at nagtanong kay Cyrus. Anong sinabi mong gagawin ko? Tumisi si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi.
Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon at sabihin sa akin kung nasaan si Amy. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, ngayon lang kita mapapatay. Cyrus, huwag mong kalimutan na ito ang aming tahanan. Sigaw ni Victor. Sa labas ng pinto, sina Fatima, Bernadette, Bernard Tian, Haishi at ang iba pa ay sumugod sa silid pagkatapos marinig ito. Cyrus, naiinip ka na yata talaga, bitawan mo ang tatay ko. Tuwang-tuwa ang sigaw ng isang hong matapos makita ang eksenang ito. At hindi man lang pinansin ni Cyrus si Bernard, at tinanong si Victor ng blanco, nasaan si Amy? Hindi ko sasabihin sa'yo, ayaw mong umalis sa bahay namin ngayon. Kinagat ni Victor ang kanyang mga ngipin at sumagot. Si Bernard naman ay tumalikod at sumigaw palabas ng pinto. May tao. Halika. Sige, huwag ka nang sumigaw, lahat ng mabahong isda at bulok na hipon na tinitirhan mo ay nahulog na, at ngayon ay wala nang makakaligtas sa iyo. Matapos isiga ni Bernard ang mga salitang ito, dahan-daang pumasok sa silid ang isang magandang babae na may bukol na figura. At ang magandang babaeng ito ay walang iba kundi si Jaisel. Sa likod ni Jaisel ay ang mga disipulo ng Monkey Sect. Sa katunayan, napansin na ni Cyrus na may mga tambangan sa loob bago pumasok sa Angia Manor, kaya hiniling ni Cyrus kay Jaisel na kumuha ng mga tao para lutasin ang pananambang. Ngayon ang Angia Manor ay ganap ng kontrolado ni Cyrus. Ikaw, sino ka? Nagulat din si Bernard matapos makita si Jaisel. Hindi mahalaga kung sino tayo. Malumanay na sagot ni Jaisel. At sinakal ni Cyrus ang leeg ni Victor, at sinabi sa mahinang boses, limitado ang pasensya ko, sabihin mo sa akin kung nasaan si Amy. Cyrus, kahit patayin mo ako ngayon, hindi ko sasabihin sa'yo. Alam na alam ni Victor na si Amy ang huling card sa kanyang kamay. Kung wala si Amy ng whole card, si Victor ay patay na ngayon. Dahan-daang nadagdagan ni Cyrus ang kanyang lakas matapos makitang hindi nagsasabi ng totoo si Victor. Kinagat ni Victor ang kanyang mga ngipin at sinabi, Cyrus, kung papatayin mo ako ngayon, hindi mo na makikita ang babaeng iyon sa iyong buhay. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Victor, at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, naglakad si Jaisel sa gilid ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus, Young Master, ipaubaya mo sa akin ang taong ito na haharapin ko, ipinapangako kong sasabihin niya ang totoo. Nilainggan ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Jaisel, pagkatapos ay mahinang sinabi, Okay, ipaubaya ko ito sa iyo. Pagkasabi nito, niluwagan ni Cyrus ang leeg ni Victor. At direktang dinala ni Jaisel si Victor sa loob ng silid. Anong gagawin mo sa tatay ko? Tuwang-tuwang sigaw ni Bernard nang makita niyang dadalhin ni Jaisel si Victor. Nakuha. Isang disipulo ng Monkey Sect ang lumapit at sinampal si Bernard sa mukha, pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi. Mas mabuting maging tapat ka. How dare you hit me? Tinitigan ng isang hong ang kanyang mga mata at sumigaw na may hindi kapani-pani walang ekspresyon. Alam mo, si Bernard ay palaging binubugbog ang iba sa loob ng maraming taon, ngunit walang sino man ang nangahas na talunin siya. Nakuha. At ang mga disipulo ng Monkey Sect ay hindi nagbigay ng anumang mukha, at sinampal nila sila muli sa mukha. Nakipag-away ako sa'yo. Matapos sampelan ng 2 beses na magkasunod, si Bernard ay tila nabaliw, at direktang sumugod sa mga disipulo ng Monkey Sect. Ngunit inabot ni Bernadette upang pigilan si Bernard, at pagkatapos ay pinagalitan sa malamig na boses. Bernard, maaari ka bang huminahon ng kaunti, hindi mo ba nakita ng malinaw kung ano ang sitwasyon ngayon? Matapos marinig ang mga salita ni Bernadette. Hindi mapigilan ni Bernard na matigilan sandali, pagkatapos ay huminga ng malalim at tumingin sa mga disipulo ng Monkey Sect na may pulang mata, ngunit ayaw niyang gumawa ng anuman. Kabanata 15:15. Paano ka susuko? Ano? Sa sandaling ito, narinig ng lahat ang isang malakas na sigaw.
Halos lahat ay napalingon sa kinaroroonan ng inner room. Please, huwag kang lalapit sa akin, please. Sinundan ng sobrang kahabag-habag na pagsusumamo ni Victor. Ano? Tapos may sumigaw na naman. Matapos marinig ni na Bernard at Bernadette ang mga sigaw ni Victor, ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay napakapangit din, ngunit sa oras na ito alam nila na wala silang magagawa. Makalipas ang mga 10 minuto. Kinuha ni Jaisel si Victor, na para bang isang patay na aso, at lumabas ng silid sa loob. Sa oras na ito, si Victor ay pinahirapan ni Jaisel at mukhang sobrang miserable. Iyang Sectmaster, ngayon honest na siya, kung may gusto kang itanong, magtanong ka lang. Mahinang sabi ni Jaisel kay Cyrus. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay naglakad patungo sa Victor. Huwag mo akong pahirapan, sasabihin ko sa iyo ang lahat, please, huwag mo akong pahirapan. Malinaw na si Victor sa oras na ito ay pinahirapan ni Jaisel sa ilang antas ng kalituhan. Nasaan si Amy? Tanong ni Cyrus kay Victor sa mahinang boses. Si Amy ay nasa mga kamay ni Diana ngayon. Nauutal na sabi ni Victor. Nasaan si Diana? Patuloy na tanong ni Cyrus. Si Diana ay nasa villa ni Zuo. Direktang sumagot si Victor nang walang pag-aalinlangan. Inagaw mo ba si Amy dahil hiniling sa iyo ni Francis na gawin ito? Patuloy na tanong ni Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Victor. Pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi. Oo, hiniling sa akin ni Francis na gawin ang mga bagay na ito, ginagamit ako ni Francis mula simula hanggang wakas, kung hindi dahil kay Francis, hindi ko inagaw si Loluo. Taglagas. Paano namatay si Rafael? Tumingin si Cyrus kay Victor at nagpatuloy sa pagtatanong. Si Rafael ay pinatay ni Marlon. Nahulaan ko na maaari mong talunin si Rafael, kaya hiniling ko kay Marlon na patayin si Rafael, at pagkatapos ay sisihin ka. Sa oras na ito, si Victor ay talagang natakot kay Jaisel, karaniwang nagtatanong kung ano ang sasabihin, hindi na kailangan ang kalokohan ni Cyrus. Talagang mabuti ang ginawa mong pananakit sa akin. Tumingin si Cyrus kay Victor at Ninishan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at sinabi kay Jaisel. Jaisel, manatili ka rito kasama ang iba, hahanapin ko si Diana. Iyong Sectmaster, magkakaroon ng ambush sa panig ng pamilya Zuo, bakit hindi pangunahan ni Trixie ang isang tao na manatili dito at manood ng Victor, sasamahan kita. Mahinang sabi ni Jaisel kay Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sige. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Trixie, wala kang problemang panoorin sila dito, tama. Iyong Master de la Cruz, huwag kang mag-alala, wala akong problema. Mabilis na tumango si Trixie at sumagot. At si Cyrus ay hindi nagsalita ng walang kaparirakan, at iniwan si Angia kay Jaisel ng direkta. Pagkatapos umalis sa Angia, dinala ni Cyrus si Jaisel diretso sa lokasyon ng Zoologia. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay natagpuan ni na Cyrus at Jaisel ang manor kung saan matatagpuan ang pamilya Zuo. Para sa kapakanan ng kaligtasan, hindi pinili ni na Cyrus at Jaisel na pumasok mula sa front door, ngunit pumasok sila sa likod ng pinto. Ang sistema ng seguridad ng pamilya Zuo kung saan matatagpuan ang Diana ay natural na hindi komprehensibo gaya ng sa pamilyaan. Kaya mabilis na pumasok sina Cyrus at Jaisel sa villa kung saan matatagpuan ang Diana. Kailangan kong sabihin na ang villa ni Diana ay napakarangal pa rin. Lahat ng uri ng sikat na kaligrapya at mga painting ay makikita sa lahat ng dako. Si Cyrus ay naglibot-libot lamang sa villa, at pagkatapos ay natagpuan ang silid ni Diana. Pagkapasok sa silid, hindi nakita ni Cyrus si Diana sa silid, ngunit naririnig niya ang tunog ng umaagos na tubig. Walang kamalay-malay na sinulyapan ni Cyrus ang lokasyon ng banyo, alam niyang dapat naliligo si Diana sa ganitong oras. Kaya hindi nagmamadaling pumasok si Cyrus sa banyo,
ngunit piniling umupo ng tahimik sa sofa, naghihintay na lumabas si Diana. At nagsimulang hanapin ni Jaisel si Amy sa villa. Ngunit hindi nahanap ni Jaisel si Amy pagkatapos ng mahabang panahon na tumingin sa paligid, at sa wakas ay bumalik sa tabi ni Cyrus. Umupo si Cyrus sa sofa at naghintay ng halos kalahating oras bago tuluyang lumabas ng banyo si Diana. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Diana na may pumasok sa kanyang silid, kaya nag-walk out siyang hubot-hubad. Nang makita ni Cyrus ang sexing kitol na katawan ni Diana, hindi niya maiwasang matigilan saglit, dahil hindi niya inaasahan na napaka-perpekto ng katawan ni Diana, na may patag na tiyan, matataas na double peak, at balingkinitan na mga binti. At mukhang hindi rin kapani-paniwala si Diana nang makita niya si Cyrus, dahil hindi niya alam kung kailan pumasok si Cyrus. "Cyrus, bakit ka nandito?" Ang magandang mukha ni Diana ay puno ng pagkabalisa, at sinigawan niya si Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Sa oras na ito, labis na nagulat si Diana na nakalimutan niyang wala siyang damit. "Magbihis ka muna," mahinang sabi ni Cyrus kay Diana. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, napagtanto ni Diana na wala siyang suot na damit, mabilis siyang lumapit at kumuha ng bath towel at itinakip ito sa kanyang dibdib, at sinabi sa hindi kapani-paniwalang tono, "Cyrus, bakit ka nandito?" "Dito. Ibigay mo si Amy, hindi kita mahihirapan," mahinang sabi ni Cyrus. "Nakapunta ka na ba kay Angia?" Napakurap si Diana at nagtanong sa gulat na tono. "Nakapunta na ako, sinabi sa akin ni Victor na nasa iyong mga kamay na si Amy." Bahagyang tumanggo si Cyrus. Ang ekspresyon sa mukha ni Diana pagkatapos marinig ito ay tila mas hindi kapani-paniwala. Dahil alam niyang si Victor ay nakapagset na ng lambat sa pamilyang Ann, pinili man ni Cyrus na makipagtulungan kay Victor, o si Cyrus ay dead end. Ngunit hindi inaasahan ni Diana na matagumpay na iiwan ni Cyrus ang pamilya Ann. At hindi siya inabisuhan ni Victor na palayain sila sa oras na ito, na nangangahulugan na nakipag-ugnayan na si Cyrus sa mga taong iyon sa pamilyang Ann. Nagtaka si Diana kung paano ito nagawa ni Cyrus. "Paano mo iniwan si Angia?" Saglit na nag-alinlangan si Diana at pagkatapos ay tinanong si Cyrus sa mahinang boses. "Kung paano ako umalis ay walang kinalaman sa iyo, ngayon kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan si Amy." Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Tumingin si Diana kay Cyrus pataas at pababa, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na naguguluhan. Sa oras na ito, tila hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Nakalimutan kong sabihin sa iyo, sumuko na si Victor sa paglaban ngayon, kaya hindi makatuwiran na magpatuloy ka sa pakikibaka. Dahil pinakawalan ko na si Victor, natural na hindi kita papatayin, ngunit kung ikaw ay honest makipagtulungan ka talaga sa akin." Tumingin si Cyrus kay Diana at nagpatuloy. "Imposible, paano sumuko si Mr. Ann?" Diretsyong sigaw ni Diana kay Cyrus. Kabanata 15-17. Left-handed tongue shot. Tumakbo si Diana nang walang sapin sa kagubatan sa loob ng halos kalahating oras. Sa oras na ito, ang puting jade na paa ni Diana ay nababalot na ng dugo, ngunit hindi pa rin siya huminto sa kanyang mga hakbang. Ngunit mas maluwag si Cyrus, dahil maaari na siyang umasa sa dugo ni Diana para husgahan ang posisyon ni Diana. Hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay dumating si Diana sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Nang makita ni Diana ang cabin na ito, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay itinulak niya ang pinto at nagmamadaling pumasok. Sa oras na ito, mayroon lamang isang matandang lalaki na nakaupo sa kama at nagmumuni-muni habang ang kanyang mga mata ay nakapikit sa loob ng cabin. Nang marinig niya ang paggalaw, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nalaman na si Diana ang nagulo. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ng matanda, at pagkatapos ay nagtanong siya ng kahinahinala, "Diana, bakit ka nandito?" "Lolo,
May gustong pumatay sa akin, please save me. Sigaw ni Diana sa sobrang excited na tono. May gustong pumatay sa'yo. Matapos marinig ang mga salita ni Diana, ang mga mata ng matanda ay kumislap sa gulat. At ang matandang ito ay walang iba kundi ang lolo ni Diana na si Mariano Zuo. Si Mariano Zuo ay maaari ding ituring bilang isang napakasikat na martial artist sa Hong Kong Island. Bagamat siya ay nasa larangan lamang ng mga martial arts masters, siya ay lubos na iginagalang sa martial arts world, at maging si Johnny ay magbibigay kay Mariano ng isang kaunting mukha. Oo, ang pangalan ng taong ito ay Cyrus. Humihingal na sabi ni Diana. Bahagyang sumulyap ang matanda kay Diana, at pagkatapos ay mahinang sinabi, itong Cyrus ay dapat may kinalaman sa walang malay na babaeng iyon, tama ba? Tama iyan. Muling tumango si Diana, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang Cyrus na ito ay kaaway ng mga ngalakal na pilak. At ang banta sa mga ngalakal na pilak ay napakalaki. Kaya kikidnapin ng mga ngalakal na pilak ang babae ni Cyrus at susubukang gamitin ang babaeng ito para ay blackmail si Cyrus. Ngunit pinatay ni Cyrus ang ating Hong Kong Island ng mag-isa. At tinalo rin si Armando, Wilfred at iba pa. Kahapon ay nakipag-away si Cyrus sa apo ni Lolo Guan at direktang pinatay ang apo ni Lolo Guan. Ano? Ang Cyrus na ito ang talagang pumatay sa mga inapo ni Johnny. Ang mga mata ni Mariano ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ito. Oo, ang Cyrus na ito ay isang mamamatay tao na baliw. Isang Victor ang nagsabi kay Cyrus na ang babae ay naninirahan na ngayon sa aming bahay, kaya si Cyrus ay may balak din akong patayin, kaya kailangan mo akong iligtas, Lolo. Sinabi ko kay Mariano ang lahat ng nangyari kamakailan. Matapos malaman ni Mariano kung ano ang nangyayari, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at bamulong siya. Diana, kahit na ang Cyrus na ito ay talagang kasuklam-suklam, ngunit sa palagay ko ang bagay na ito mismo ay kasalanan mo. Lolo, paano mo pa makakausap ang Cyrus na iyon? Medyo naguguluhan na sabi ni Diana. Inagaw mo ang kaibigan ng isang tao, hindi ba normal na may makahanap sa iyo? Sa tingin ko hanggat binitawan natin ngayon ang kaibigan ni Cyrus, hindi ka dapat ikahiya ni Cyrus. Walang ekspresyong sinabi ni Mariano. Pero hindi ko kayang bitawan ang babaeng iyon ngayon. Kinagat ni Diana ang kanyang labi at sinabi, bakit hindi mo kayang bitawan? Si Mariano ay natigilan saglit, at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon. Ang desisyon na kidnapin ang babaeng iyon ay desisyon ng mga senior executive ng Silver Merchant. Ginagawa lang namin ang mga bagay ayon sa nabanggit. Nabura noon. Masyadong emosyonal na sabi ni Diana. Hoy! Hindi napigil ang mapabuntong hininga si Mariano pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay bamulong. Sa totoo lang, hindi ako pumayag nang sumali ka sa pilak na mga ngalakal na ito, ngunit sa oras na iyon ikaw na ang pinuno ng aming pamilyang Zuo. Ngayon na mayroon ka na nagpasya ka, natural na wala akong paraan upang pabulaanan ito, at ngayon ito ay isang kalamidad pa rin. Lolo, dapat mong malaman na kahit na ang aming pamilya Zuo ay mula sa isang martial arts na pamilya. Walang ibang martial arts masters na ipinanganak maliban sa iyo, kaya ang posisyon ng aming pamilya Zuo sa Hong Kong Island ay napakadelikado na sa oras na iyon, at pinili mo pa rin. Retreat. Kung hindi ako sumali sa Silver Merchant noong mga oras na iyon. Ang pamilya Zuo natin ay maaaring hati-hati na ng ibang malalaking pamilya ngayon, hindi ba ginagawa ko ito para sa pagpapatuloy ng insenso ng pamilya Zuo natin? Sumigaw si Diana na may napakasabik na ekspresyon, at pagkatapos ay nagpatuloy. Lolo, kung wala ang tulong ni Victor para sa aming pamilya Zuo sa napakaraming taon, magiging napakatalino pa ba ng aming pamilyang Zuo? Nakakahiya ka talaga sa loob ng maraming taon. Marahan na bamaantong hininga si Mariano at walang magawa. Lolo, ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para sa aming pamilya Zuo.
Bagamat nakakatakot ang lakas ni Cyrus, siya ngayon ay malubhang nasugatan. Kung mapapatay mo si Cyrus, tiyak na malaking bagay ito para sa aming pamilyang Zuo. Mabuti na lang, ang pamilyang Zuo ay maaaring pumalit sa isang pamilya. Mabilis na hamampas si Diana habang mainit ang bakal. Palitan ang posisyon ng Angia. Hindi napigilan ni Mariano na matigilan matapos marinig ang pangungusap na ito. Lolo, alam kong gusto mo noon pa man na ang pamilya Zuo natin ang maging pinakamalaking pamilya sa Hong Kong Island. Ngayon nasa harap na natin ang pagkakataon. Dapat mong samantalahin. Si Diana ay nagmamadaling nagpatuloy sa pagsigaw. Tumingin si Mariano kay Diana at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Iyon lang, marahil ito ang ayos ng kapalaran, hayaan ang aking matanda na gumawa ng isang shot. Magaling, Lolo, handa ka ng kumilos. Nang makita ni Diana si Mariano na sumang-ayon, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na nasa sabik. Dahil inilagay na niya ang lahat kay Mariano ngayon, kapag napatay na ni Mariano si Cyrus, papalitan ni Diana si Victor, at papalitan ni Zuo Jia si Angia. Sa mga mata ni Diana, ang ganitong pagkakataon ay minsan lang sa isang buhay na pagkakataon. Isama mo muna ako saglit nitong si Cyrus. Marahan na bamantong hininga si Mariano, pagkatapos ay naglakad palabas ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Mariano at Diana sa labas ng bahay na gawa sa kahoy, at si Cyrus ay dumating din dito. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos makita si Mariano sa tabi ni Diana, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Sabi ko bakit ka tumakbo dito, naghahanap pala ito ng mga rescue soldiers." Cyrus, wala sa akin ang hinahanap mo, umalis ka na agad, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sumigaw si Diana kay Cyrus na may malalaking tubig na mga mata. Dahil ang taong hinahanap ko ay hindi mo kasama, bakit ka tumatakbo? At si Victor ay sumuko na sa kanyang pagtutol ngayon. Sa palagay ko ay hindi siya dapat magkaroon ng anumang dahilan upang magsinungaling sa akin, tama. Nakangiting sagot ni Cyrus. Kabanata 15:18. Mayroon bang mga tagapagligtas? Tumingin si Mariano kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Bata, hindi nagsinungaling sa iyo si Diana, ang taong hinahanap mo ay wala talaga sa aming pamilya Zuo, kaya dapat kang umalis kaagad. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Mariano, at sinabing may blankong mukha. Wala ako sa mood na makipag-usap sa iyo ngayon. Basta ibigay mo si Amy, mapapatawad ko ang lahat noon, ngunit kung gagawin mo, hindi ko planong makipagkaibigan, pagkatapos ay maaari ko lang piliin na gumamit ng ibang paraan. Ang pamilya natin Zuo ay hindi isang lugar kung saan maaari kang magpakatanga. Babalaan kita sa huling pagkakataon ngayon. Kung hindi ka pa rin aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sinigawan ni Mariano si Cyrus sa mahinang boses. Walang anuman. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Mariano, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ano ang maaari mong gawin kung malugod kang tinatanggap? Boy, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo na ang pamilya Zuo natin ay hindi ganoon kadaling ay bully. Alam ni Mariano na ang labanan ngayon ay hindi maiiwasan, kaya hindi siya nagsalita ng walang kaparikan, at direktang sumugod sa posisyon ni Cyrus. Nang makita ni Cyrus si Mariano na nagmamadali, isang bakas ng tensyon ang sumili sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ni Cyrus ay hindi pa ganap na nakaka-recover sa ngayon, kaya hindi niya alam kung siya ang kalaban ni Mariano. Ibinalik ni Mariano ang kanyang kanang kamay sa isang palad, at direktang hamampas sa dibdib ni Cyrus. At hindi pinili ni Cyrus na umiwas, ngunit tumayo siya sa pwesto at hindi gumagalaw. Ngunit sa susunod na segundo, isang figure ang sumugod sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay direktang sumuntok sa posisyon ng kaliwang kamay na si Mariano. Bang! Isang malakas na putok.
Matindi ang pagkakabangga ng palad ni Mariano sa kamao ng lalaki sa harap ni Cyrus. Agad na umatras si Mariano ng ilang hakbang, ngunit ang taong nasa harap ni Cyrus ay tumayo at hindi gumagalaw. "Sect Master, pasensya na, medyo natagalan ako." Ang matandang lalaki sa harap ni Cyrus ay lumingon at mahinang sinabi kay Cyrus pagkatapos tulungan si Cyrus na harangin ang suntok. "Second Elder, hindi ka umalis." Gulat na sabi ni Cyrus. Alam ni Cyrus na ang pangalawang elder ng sekta ng Monkey ay dumating na, kaya malamang na ang pangalawang elder ang lumitaw sa kanyang harapan sa oras na ito. "Young Master, hindi ka pa nakakaalis ng Hong Kong Island ng ligtas, kaya natural hindi rin ako makakaalis." Nakangiting sagot ng pangalawang matanda. "Kung gayon, problemayan ka." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Napakaraming pera ang nakuha ni Young Sect Master para sa ating Monkey Sect, ang maliit na bagay na ito ay wala." Nakangiting sabi ng pangalawang matanda. At ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng isang bakas ng kawalan ng kakayahan matapos marinig ang mga salita ng pangalawang elder. Naramdaman niya na ang lahat sa sekta ng Monkey ay tila gustong-gusto ang pera. "Sino ka? Huwag kang makialam dito." Tumingin si Diana sa matandang nasa harap ni Cyrus at excited na nagtanong. "Ako ang pangalawang elder ng Monkey Sect." Sagot ng matanda sa napakakalmang tono. "Ikaw pala ay taga-Monkey Sect." Matapos marinig ang mga salita ng matanda, ang mukha ni Mariano ay tila nabigla pa. Noon, si Mariano ay nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa Monkey Sect. "Oo, ito ang batang pinuno ng aming sekta ng Monkey, kaya ipinapayo ko sa iyo na ibigay mo ang mga tao ng mabilis, upang hindi ka magdusa." Tumiti ang pangalawang elder kay Mariano at sinabi, "Hindi pa natin turn sa Hong Kong Island para maging blessing ang mga tao sa sektang Monkey mo. Kung gusto mong ilayo ang taong iyon ngayon, sinasabi ko na makapasa muna sa pagsusulit." Walang ekspresyong sumigaw si Mariano. Kung gayon ay maligayang pagdating. Ang pangalawang elder ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita ng walang kaparelakan, at direktang sumugod sa posisyon ni Mariano. Si Mariano ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang, ngunit ang pangalawang elder ay napakabilis kaya sinugod niya si Mariano sa isang kisap mata. Bang! Isang malakas na putok. Ang kamao ng pangalawang elder ay bumangga sa dibdib ni Mariano, lumipad si Mariano sa isang iglap, at pagkatapos ay bumangga sa isang puno sa hindi kalayuan. Nang makita ni Diana ang eksenang ito, may bakas ng kaba sa kanyang mga mata, at sumigaw siya ng malakas, "Lolo, okay ka lang? Mabuti naman." Sumagot si Mariano sa mahinang boses, pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga ngipin at tumayo. Sa oras na ito, hindi naisip ni Mariano na ang lakas ng pangalawang elder ay nakakatakot. "Tikman mo ang suntok ko." Bagamat napagtanto na ni Mariano ang pagkakaiba ng lakas, tila ayaw niyang sumuko. Sa halip, patuloy siyang sumugod patungo sa posisyon ng pangalawang elder, itinaas ang kanyang kamao at binasag ang ulo ng pangalawang elder. May bakas ng pang-aalipusta sa mga mata ng pangalawang elder, at pagkatapos ay diretsyo niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay at sinampal ang ulo ni Mariano. Nararamdaman ni Mariano na ang kapangyarihan ng palad ng pangalawang elder ay napakaganda pa rin. Kaya mabilis niyang binawi ang kanyang kamao, at pagkatapos ay hinarang ito sa tuktok ng kanyang ulo, na para bang kukunin na niya ang palad gamit ang kanyang sariling braso. Bang! Isa pang putok. Ang braso ni Mariano ay direktang pinitik ng palad ng pangalawang elder. At si Mariano ay lumuhad din sa lupa ng may putok, na may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat din si Cyrus matapos niyang makita ang eksenang ito, dahil hindi niya inaasahan na ang lakas ng pangalawang elder ay sobrang nakakatakot. Dapat mong malaman na si Mariano ay isa ring master ng martial arts, ngunit sa harap ng pangalawang elder, lumingon ito. Out to be so unbearable. Hit. At hindi inaasahan ni Diana ang ganoong sitwasyon sa huli. Bagamat 2 beses lang silang lumaban, makikita ng lahat na hindi si Mariano ang kalaban ng pangalawang elder.
Matagal ko nang sinabi, hindi naman kita kalaban, bakit kailangan mo pang humingi ng gulo? Sinabi ng pangalawang elder kay Mariano na may walang magawang ekspresyon. Hindi pa ako talo. Kinagat ni Mariano ang kanyang mga ngipin at sumigaw, pagkatapos ay tumayo at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa pangalawang elder. Lolo, huwag mo nang ituloy ang laban. Ngunit sa sandaling ito, direktang sumigaw si Diana. Alam na alam ni Diana na kung patuloy na lalaban si Mariano, ito ay magiging dead end. Nilainggan ni Mariano ang kanyang ulo upang tingnan si Diana, pagkatapos ay dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata at bamaantong hininga sa mahinang boses. Siguro ito na ang tadhana, kahit na magbago ang pinakamalaking pamilya sa Hong Kong Island, hindi ito ang turn ng ating pamilya Zuo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan. Si Diana ay lumuhad ng diretso sa harap ni Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus, "Young Master de la Cruz, inaamin ko ang pagkatalo, sana ay mapaalis mo ako at ang aking lolo." Bahagyang tumingin si Cyrus kay Diana nang marinig niya ang mga salita ni Diana. Si Diana, sa kabilang banda, ay huminga ng malalim at nagpakita ng isang kaakit-akit ngunit mapait na ngiti kay Cyrus. At sinabi sa mahinang boses, "Young Master de la Cruz, hanggat maaari mong palayain ang aking lolo, hahayaan kitang hawakan." Ito. Kabanata 15:19. Si Amy ay nakoma. Hayaan mo akong hawakan. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Diana. Sa totoo lang, alam ni Cyrus ang ibig sabihin ng mga salita ni Diana. At alam din ng pangalawang matanda sa kanyang puso, kaya napalingon siya sa gilid, na parang may balak na sabihin kay Cyrus na wala siyang narinig at wala siyang nakita. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang makita niya ang pangalawang elder na ganito, at pagkatapos ay naglakad papunta kay Diana. Sa oras na ito, sadyang naglagay si Diana ng maalinsangan na postura, at ang kanyang sexing katawan ay ganap na nalantad sa harap ni Cyrus, at hindi niya alam kung sinasadya ito ni Diana. Kadalasan, ang matambok na twin peak ay ganap na nakalantad, mukhang labis na naguguluhan. Alam ni Diana na ang kanyang katawan ang pinakadakilang pag-aari niya, at walang sino mang lalaki ang may anumang panlaban sa kanyang katawan, kaya napaka-confident pa rin ni Diana sa oras na ito. "Hindi ako interesado sa iyo, ibigay mo ang lahat ng asset ng iyong pamilya Zuo, at pagkatapos ay sabihin sa akin ang lokasyon ni Amy, at maaari kitang palayain." Bulong ni Cyrus kay Diana. "Lahat ng asset ng pamilya Zuo natin." Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Diana na matigilan sandali, at bakas ng pag-aatubili ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang mga ari-arian na ito ng pamilya Zuo ay naipon ng pagsusumikap ni Diana sa loob ng maraming taon. "Master de la Cruz, magiging alipin mo na ako mula ngayon, pwede ko bang gawin ang lahat ng gusto mong gawin ko?" Malungkot na sigaw ni Diana kay Cyrus. "Anong silbi ng gusto kitang alipin?" Malumanay na sagot ni Cyrus. Si Diana ay lubhang hindi nakaimik nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Sa mga mata ni Cyrus, ang napakagandang kagandahan ay tila walang halaga, kaya huminga siya ng malalim at sinabi sa mahinang boses, "Master de la Cruz, basta ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ari-arian ng ating pamilya Zuo, at pakakawalan mo ako, di ba?" "Tama iyan." Bahagyang tumanggo si Cyrus. Kinagat ni Diana ang kanyang labi at natahimik ng 2 segundo. Pagkatapos ay dahan-daang tumayo at sinabi, "Young Master de la Cruz, mangyaring sumama sa akin, pipirma ako ng kontrata sa iyo ngayon. Hindi para pumirma ng kontrata sa akin, kundi para pumirma ng kontrata sa pangalawang elder." Nilainggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan ang pangalawang elder, at mahinahong sinabi. Si Cyrus mismo ay hindi kapos sa pera. At ngayon ang buong pamilya ng An ay kay Cyrus. Kaya hindi man lang minamaliit ni Cyrus ang asset na ito ng isang pamilya, at ang sekta ng monkey mismo ay nangangailangan ng pera,
at ang dahilan kung bakit ito maaaring maging ganito ngayon. Ang mabilis na pagpapasakop kay Victor Diana at sa iba ay dahil na rin sa tulong ni Jacel at ng pangalawang elder. Kaya natural na hindi hahayaan ni Cyrus na magtrabaho silang dalawa ng walang kabuluhan. Iyong sect master, hindi ba ito hindi nararapat? Ang pangalawang matanda ay nagkunwaring sinabi kay Cyrus. Walang hindi nararapat. Ang pera na ito ay hindi nararapat na banggitin sa akin. Itago mo lamang ito, ang aking Panginoon ay hindi kailanman namamahala sa mga gawain ng sekta sa labas, kaya ang pera na ito ay dapat gamitin bilang isang gantimpala para sa iyo na mga matatanda. Ang sekta upang gamitin ito. Mahinahong sabi ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang pangalawang elder ay may kislap na pinanabik sa kanyang mga mata, at tumingin kay Cyrus at hindi alam kung paano siya pasasalamatan. Sa katunayan, makatuwiran na ang isang mandirigma tulad ng pangalawang matanda ay hindi dapat kapos sa pera. Total, ang isang mandirigma sa antas na ito ay ituturing na isang VIP ng malaking pamilya saan man sila pumunta, kaya ang pera ay isang numero sa kanila. Gayunpaman, ang mga matatandang ito ng monkey sect mismo ay kailangang manatili sa sekta upang pamahalaan ang mga gawain ng sekta. At ang sekta ng monkey ay hindi umaasa sa anumang malaking pamilya. Kaya sila mismo ay walang pinagkukunan ng kita. Ngunit kailangan nilang suportahan ang napakaraming mga alagad. Ito ay isang napakamahal na bagay sa kanyang sarili. At ang paglilinang ng mandirigma mismo ay nangangailangan ng maraming mga panggamot na materyales na isang malaking gastos. Ito rin ay humantong sa katotohanan na kahit na ang mga matatanda ng monkey sect ay mukhang maganda, sila ay talagang nag-aalala tungkol sa pera. Kung tutuusin, ang pera ng sect ay ginamit upang sanayin ang mga disipulo, at ang mga matatandang ito mismo ay kailangan ding bumili ng mga gamot na materyales upang mapabuti ang kanilang kaharian. Kaya naman ngayon lang sinabi ni Cyrus na sobrang excited na ang pangalawang matanda pagkatapos na maibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilyaan sa mga matatanda para sa pantay na pamamahagi. At ang magagandang mata ni Diana ay may bakas ng inggit, dahil medyo nagsisisi na siya sa oras na ito. Kung pinili ni Diana na ipagkanulo ang pilak na mga ngalakal nang dumating si Cyrus sa Hong Kong Island, maaaring kasama na niya ngayon si Trixie. Ang pangalawa matanda at iba pa ay pareho. Nasaan si Amy? Naglakad si Cyrus sa harap ni Diana at mahinang tinanong si Diana. Saglit na nag-alinlangan si Diana, at pagkatapos ay bamulong. Master de la Cruz, mangyaring sumama sa akin. Sinundan ng dalawang matatandang si Cyrus si Diana sa malalim na kabundukan. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto si Diana sa harap ng isang kuweba, pagkatapos ay tumalikod at mahinang sinabi kay Cyrus. Master de la Cruz, Miss Amy is here. Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, diretso siyang naglakad papasok sa kuweba. Iyang master, mauna na ako. Ang pangalawang elder ay nag-aalala na may ambush sa kuweba, kaya huminto siya sa harap ni Cyrus at bumulong kay Cyrus. Ngunit si Cyrus ay nag-alinlangan sandali at hindi tumanggi. Kung tutuusin, ang kaharian ng pangalawang elder ay mas mataas kaysa kay Cyrus, kaya mas mabuting maglakad ang pangalawang elder sa harapan kaysa kay Cyrus. Matapos makapasok sa kuweba, nalaman ni Cyrus na ang kuweba ay napakaliwanag pa rin, ang mga kandila ay nakasindi sa lahat ng dako, at tila walang pananambang. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Cyrus si Amy na nakahiga sa batong kama. Kaya lang, si Amy ay nakoma sa oras na ito, at nakapikit ang kanyang mga mata. Nang makita ni Cyrus si Amy na ganito, isang bakas ng galit at pagsisisi sa sarili ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil alam ni Cyrus na naging ganito si Amy dahil sa kanyang sarili. Mabilis na naglakad si Cyrus papunta kay Amy, at pagkatapos ay bumulong. Amy, nandito ako para iligtas ka. Si Amy, na nakahiga sa stone bed, ay hindi tumugon. At hinawakan ni Cyrus ang maliit na kamay ni Amy, ngunit nakaramdam ng lamig si Cyrus. Paano ito nangyayari?
Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, lumingon siya at tinanong si Diana sa likod niya. Mabilis na lumuhod si Diana sa lupa pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay sumigaw kay Cyrus. Master de la Cruz, walang kinalaman sa pagiging ganito ni Miss Amy, dahil pagdating niya, ganito na siya. Panipi. I ask you what's wrong with her now? Bakit wala siyang malay? Bakit ang lamig ng katawan niya? Pinandilatan ni Cyrus ang kanyang mga mata at sumigaw. Alam ni Cyrus na hindi dapat patay si Amy sa oras na ito at humihinga pa rin, ngunit kahit anong sigaw ni Cyrus, hindi nagising si Amy, at ang kanyang katawan ay hindi pa rin normal na malamig. Kabanata 15:20. Naghihintay sa iyo ng matagal. Hindi ko rin alam eh. Ganito na rin noong ibigay siya sa akin ni Victor. Tumingin si Diana kay Cyrus at sinabing may sobrang takot na ekspresyon. Master, tingnan ko. Ang pangalawang elder ay nagkusa na maglakad sa harap ni Cyrus at bumulong kay Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay nagkusa na bigyang daan ang pangalawang elder. Ang pangalawang elder ay lumakad sa harap ni Amy, unang hinawakan ng noo ni Amy, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kanang mga daliri sa pulso ni Amy. At tumabi si Cyrus na may sobrang nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang tumayo ang pangalawang elder, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Young Master, hindi mo kailangang mag-alala, wala nang panganib si Miss Amy ngayon, ganito lang siya kailangan uminom siya ng resurrection pill. Oo. Hanggat nahanap mo ang panlunas, maaari kang gumising. Ano ang resurrection pill? Natigilan sandali si Cyrus, at nagtanong sa tonong naguguluhan. Ang resurrection pill ay talagang isang pangkaraniwang gamot sa ating mga mandirigma. Sa sandaling inumin mo ang gamot na ito, ang iyong katawan ay maaaring pumasok sa isang napakabagal na estado ng paglaki. Bagaman ikaw ay mawawalan ng malay, ngunit sa panahong ito ng pagkawala ng malay, ang taong umiinom nito ay hindi na kailangan kumain o uminom, kaya gustong gamitin ng mga kidnapper ang gamot na ito na madaling makontrol ang bihag. Marahan na ipinaliwanag ng pangalawang elder kay Cyrus. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Cyrus matapos marinig ang mga salita ng pangalawang elder, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, may epekto ba ang gamot na ito sa katawan ni Amy? Hindi. Umiling ang pangalawang matanda. Ayos lang, ayos lang. Sumagot si Cyrus sa mahinang boses, at pagkatapos ay tinanong si Diana, may panlunas ba sa iyong kamay? Master de la Cruz, ganito si Miss Amy pagdating niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Saan ko nakuha ang antidote? Sinigawan ni Diana si Cyrus na walang magawang ekspresyon. May antidote ba sa kamay ni Victor? Patuloy na tanong ni Cyrus. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Umiling si Diana kay Cyrus. Young Sect Master, hindi mo kailangang masyadong kabahan. Hindi mahalaga kahit na ang mga taong ito ay walang antidote sa kanilang mga kamay, ang resurrection pill ay hindi masyadong lason, kaya napakadaling makahanap ng isang panlunas. At mapapadali sa ito ng ating monkey sect. Kunin ang antidote. Ang pangalawang matanda ay nagmamadaling sinabi kay Cyrus. So ito Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ng pangalawang elder, ang orihinal na tense na mood ay agad na lumuwag ng husto. Niyakap ni Cyrus si Amy, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Diana. Pumunta ka ngayon para pumirma ng kontrata sa pangalawang elder, ilipat muna ang lahat ng asset sa ilalim ng iyong pangalan sa pangalawang elder, at pagkatapos ay ayusin ang iba. Darating na ang pangalawang elder para kunin, sana wag kang magloko, last chance mo na ito. Don't dare, don't dare. Ayaw man lang isipin ni Diana at mabilis na umiling kay Cyrus. At hindi gaanong nagsalita si Cyrus, tumakbo lang siya palabas ng kuweba habang nakaakbay si Amy. Makalipas ang halos kalahating oras, pinirmahan ni Diana ang kontrata sa pangalawang elder.
Kasama ng pangalawang elder na si Jaisel at ng iba pa, umalis si Cyrus sa villa ng pamilya Zuo kasama si Amy, naghahanda na pumunta sa An family para hanapin si Victor para sa antidote. Tumakbo ang sasakyan sa kalsada. At nakatingin si Cyrus kay Amy sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, ang puso ni Cyrus ay puno ng pagkakasala at pagsisisi sa sarili, at ngayon ay talagang pinagsisisihan niya na hindi siya dapat pumasok sa buhay ni Amy. Bagamat binago ni Cyrus ang kapalaran ni Amy at hinayaan si Amy na matupad ang kanyang pangarap. Ngunit sa parehong oras, si Cyrus ay nagdala din ng maraming panganib kay Amy. Tila lahat ng tao sa paligid ni Cyrus ay magbabago dahil kay Cyrus, ngunit sa parehong oras ang mga taong ito ay haharap din sa maraming panganib. At si Jaisel, na nakaupo sa tabi ni Cyrus, ay walang tigil na nakatingin kay Amy. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Amy. Noon pa man ay curious siya kung anong klaseng babae siya, at kaya niyang gawin si Cyrus huwag pansinin mo ang kanyang buhay at kamatayan. Sa makatuwid, pagkatapos na makita si Amy sa oras na ito, si Jaisel ay hindi maiwasang mabaigo sa kanyang puso. Ito ay hindi dahil hindi maganda si Amy, ngunit dahil pakiramdam ni Jaisel na si Amy, isang babae, ay tila walang masyadong espesyal maliban sa pagiging maganda. Cyrus, sa wakas nandito ka na, matagal na kitang hinihintay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa isipan ng lahat. Nang marinig ni Cyrus ang tunog, bigla siyang tumangala sa kalsada sa kanyang harapan, ngunit nakita niyang walang tao sa kanyang harapan. Ang pangalawang matanda at si Jaisel ay tila narinig ito, kaya ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na kinakabahan. Ikalawang elder, ngayon mo lang ba narinig ang pangungusap na iyon? Tanong ni Cyrus sa pangalawang elder sa mahinang boses. Young master, hindi maganda, dapat si Johnny. Agad na napagtanto ng pangalawang matanda kung ano ang nangyayari, mabilis na sumigaw, at pagkatapos ay sinabi sa driver, bilisan mong lumiko at bumalik ka. Bagamat hindi alam ng driver ang eksaktong nangyari, hindi siya nang ahas na suwayan ng utos ni Cyrus, at nagmamadaling pinahit ang manibela para magmaneho pabalik. Bang bang bang. Ngunit sa sandaling ito, sumabog ang lahat ng apat na gulong ng kotseng sinasakyan ni Cyrus, at nasira ang sasakyan at huminto sa gitna ng kalsada. Muntik nang mabangga ng mga dumadaang sasakyan ang sasakyan ni Cyrus dahil sa bilis ng takbo nito. Tapos na, huli na. Nang malaman ni Cyrus na nasira ang sasakyan, isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Cyrus, ano ang dapat nating gawin ngayon? May kislap din takot sa mga mata ni Jaisel, at excited niyang tinanong si Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Jaisel, at pagkatapos ay bumulong. Jaisel, tumatakas ka na kasama ang young master ngayon, gagawin ko ang lahat para maantala ang oras. Ayos ito. Mabilis na tumango si Jaisel, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang buksan ang pinto ng kotse, tumalikod at sinabi kay Cyrus, Young master, lumabas ka sa kotse dali. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na maaaring hindi niya kayang harapin ang isang ordinaryong martial arts master. Kaya maaaring wala siyang pagkakataon na lumaban sa isang martial arts master tulad ni Johnny, kaya hindi siya nagdalawang isip at diretsyong niyakap si Amy kotse. Pagkababa ng bus, dinala ni Jaisel si Cyrus at tumakbo sa gilid ng kalsada. Bang! Bang! Ngunit kalalabas lang ni Cyrus sa kotse, at dalawang hininga ang direktang lumipad patungo kina Cyrus at Jaisel. Hindi man lang namalayan ng dalawa ang nangyayari at lumipad na palabas. Ubo-ubo. Pakiramdam ni Cyrus ay parang nabangga siya ng isang truck ngayon, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakasakit. At nahulog si Amy mula sa mga braso ni Cyrus sa oras na ito. Pinilit ni Cyrus na tumayo ng buong lakas, at pagkatapos ay niyakap si Amy.